Grabe, ang lalim ng pagkakalubog ng lambat ni Wang Hai kuya. Halos lumubog na yung bangka. Kapag hindi natin pinutol yung lambat, pareho tayong magiging pain ng isda. Hindi pwedeng putulin. Itong huling-huli na to, parang pinusta ko na buhay ko. Anong kinababaliwan mo diyan? Mas mahalaga pa ba yung lambat kaysa sa buhay? Tay, sabi ni Mama ni Wang Hao, dapat daw hindi bababa sa 880,000 ang dote. Kulang ng kahit piso, hindi daw matutuloy ang kasal. Mag-isip ka ng paraan, oh. Hindi ako magpapakasal kung hindi si Wang Hao. Xiao Yu, huwag kang mag-alala. Gagawan yan ng paraan ni tatay. Maghintay ka lang dyan sa bahay. Tatay, mga ilang araw pa, uuwi na ako. Wang Hai kuya, hindi na talaga natin pwedeng ipagpaliban to. Sige, hilahin na ang lambat. Kahit si Dragon King pa mismo ang pumigil ngayon, kailangan mahila ko tong lambat pabalik. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Baka mga 2,000 kilo ang laman yan. Kapag hinila natin, baka tumaob ang bangka. Kailangan kong hilahin. Lahat ng nasa deck, sumama kayo sa akin. Sino man dito ang duwag, ngayon pa lang, tumalon na sa dagat at lumangoy na pauwi. Grabe, parang nakabutas tayo ng pugad ng dalag. 3 dekada na akong nangingisda. Hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena. Hindi bababa sa 1,500 kilo too. Sa presyo ngayon, sapat na to. Sobra pa nga eh. Wang Hai kuya, sa ganitong sama ng panahon, nagawa mo pa ring makahuli. Hindi na siya tinawag na hari ng mga mangingisda nang wala lang. Tajiang, pag-uwi natin, tulungan mo akong isabit yung bangka. Ibenta na natin. Anong sabi mo? Ikakasal si Xiao Yu? Dapat siguro ako'y bumitaw na rin dito sa laot na to. 15 taon mo na akong sinasamahan. Ibebenta ko ito para magdagdag sa kanyang dowry. Yung matitira, sapat na siguro sa aking pagre-retiro. Simula ngayon, hindi na ako maglalayag. Bago ka pa mag-48, bakit ka magre-retiro? Kung mawawala ka dito sa dagat na to, malaking kawalan yan sa laot. Noong umalis ang nanay niya, 7 taon pa lang si Xiao Yu noon. Ako lang mag-isa, sabay na naging tatay at nanay. Naglalayag at nangingisda para mapag-aral siya. Ang tanging hiling ko lang sa buhay na to, maikasal siya sa maayos na pamilya, para hindi na siya maghirap at sumama sa mga problema ko. Ngayon nahanap na niya. Natapos na ang papel ko. Wang Hai kuya, ang bait mo talaga. Kaso masyado mo lang pinapalambing ang anak mo. Balik na tayo sa Pampang. Mrs., hindi ako sumira ng pangako. Ikakasal na ang anak natin. Mapapangasawa niya ay tagalungsod. Siguraduhin mo, bantayan mo siya mula sa langit. At gabayan mo sana siya palagi na maging ligtas at payapa. Anong amoy yan? Sobrang lansa? Luto na ang sabaw, inumin mo habang mainit pa. Chen Wang Hai, sinasadya mo ba talaga to? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, malansa ang seafood. Naamoy ko pa lang, nasusuka na ako. Bingi ka ba? Amoy pa lang, naiinis na ako. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Ngayong araw, araw ng kamatayan ni Mama ni Xiao Yu. Noong nabubuhay pa siya, gustong-gusto niya ang seafood soup na to. Araw ng patay, remembrance. So sabihin mo nga sa akin, makakain pa ba niya ngayon? Ilang taon na siyang wala. Taon-taon na lang, wala namang saysay. Para sa akin, ikaw lang ang matakaw, ginagamit mo pa yung patay bilang dahilan. Wang Hao, ayoko makipagtalo sa iyo ngayon. Pero siya pa rin ang mama ni Xiao Yu. Pwede ba, magpakundangan ka naman ng konti? Pinakainis ko talaga yung mga kagaya nyo. Laging ginagamit ang patay para apakan ang buhay. Kanino mo ba ginagamit ang moralidad? Bilisan mo nga at linisin mo ng maayos yung sahig. Ano na naman, pa? Inis na naman si Wang Hao sa'yo. Xiao Yu, niluto ko yung seafood soup na favorite ng mama mo. Matagal nang wala si Mama. Hindi mo ba talaga kayang bitawan? Patay na, hindi na mabubuhay. Sa ginagawa mo, nasasaktan ka lang naman. Ano bang silbi niyan? Ano sinabi mo? Ang sabi ko, dapat mag-move on ka na rin. Sa subdivision natin, may byuda na si Tita Lee, mabait siya. Solo din sa buhay, gusto mo? Ipakilala ko kayo? Mama mo ang nagluwal sa'yo, nagpalaki sa'yo, pinag-alagaan ka ng 7 taon. Ngayon, araw ng kamatayan niya, sasabihin mo, magpapakilala ako? Pa, pwede ba hinaan mo naman? Nakakahiya sa kapitbahay, oh. Nakakahiya? Mama mo ang nakakahiya? Nung nagpakasal siya sa akin, wala siyang kahit ano. Kasama kong nakatira sa bangka, ni minsan, hindi nagreklamo. Ngayon, sinasabing mong nakakahiya siya? Hindi nakakahiya si Mama ko.
Ikaw ang nakakahiya. Tingnan mo sarili mo. 5 taon ka na sa lungsod. Pero amoy isda ka pa rin. Dumating ang mga katrabaho ni Wang Hao sa bahay. Ikaw naman nag-iingay sa kusina. Nakakahiya talaga. Alam mo ba yon? Ako nag-iingay sa kusina. Habang kayo nagkakainan sa mesa, ako sa kusina kumakain ng tira. Ngayon sasabihin mo sa akin na nakakahiya? Papa, sa totoo lang, 5 taon ka nang nasa lungsod. May naibigay ka ba kahit 1 sentimo sa pamilya? Wala akong naitulong. Xiao Yu, magpakatotoo ka. Sino ba yung umiyak na tumawag sa kin dati humihingi ng dowry? Papa, si Wang Hao, tingin nila sa atin mababa. Akala nila taga-probinsya lang tayo. Kung walang maibigay na dowry, hindi matutuloy ang kasal. Papa, maghanap ka ng paraan naman. Hindi ko kayang mawala si Wang Hao. Sabi mo kailangan ng dowry. Binenta ko ang Hai Lang Hao. Yung bangka na minana ko mula kay lolo mo, samahan ko na ng 15 taon. Binenta ko ng 680,000. Pati mga ipon ko nitong mga taon na to. Ibinigay ko lahat sa'yo para maging dowry. Ano bang sinabi mo sa akin noon? Sabi mo, Papa, huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa lungsod. Ako at si Wang Hao magpapaaruga sa'yo. Bibigyan ka ng maginhawang buhay. 5 taon na ang nakaraan. Ba't ka pa ulit-ulit sa mga luma mong kwento? May silbi ba? Paulit-ulit na lang talaga. 5 taon na akong nakatira sa bahay ninyo. Araw-araw 5:00 pa lang ng umaga, nagluluto na ako ng agahan, gabi, naglilinis hanggang 11:00 o 2:00 ng umaga bago matulog. Yung kasambahay, may sweldo pa. Ako meron ba? Yung kasambahay, may sariling kwarto pa na pangpahinga. Ako meron ba? Tama na, Chen Wang Hai. Lahat ng ginagawang yan, ginusto mo naman, di ba? Hindi ka naman namin pinilit. Tsaka, pinuntahan ka namin sa probinsya. Dinala ka dito sa lungsod, pinatira sa malaking bahay. Dapat lang magpasalamat ka. Yung malaking bahay, ang tinutuluyan ko ay storage room lang. 3 metro kwadrado, folding bed lang, walang bintana. Storage room? Bakit? Lungsod pa rin yan, storage room ng lungsod. Mas maganda pa sa luma mong baryo. Isa ka lang na mangingisda, kung hindi dahil sa amin, pakalat-kalat ka pa rin sa dagat, napapaso sa araw o naaarawan, baka matagal ka nang nalunod. May punto rin naman si Wang Hao. Sa probinsya, mag-isa ka lang doon. Ganyan din ang bahay mo. At least may nag-aalaga sa'yo dito. Ano pang hinahanap mo? Hindi ka pa ba kontento? Xiao Yu, pakiusap sabihin mo nga yung patas na salita. Sa loob ng 5 taon na ito, nandito ba ako para mag-enjoy o para magpakahirap na parang kalabaw? Tama na, huwag ka nang magsalita. Darating na si mama ko. Dalian mong linisin ang sahig, huwag mong hayaang maamoy ni mama. At ikaw, Chen Wang Hai, iligpit mo lahat ng gamit mo sa bodega. Huwag mong hayaang makita ni mama, baka mainis pa siya. Uy, anong amoy ito? Ang bango ng seafood. Alam mo talaga, espesyal ko itong inihanda para sa pagpunta ko ngayon. Oo, ma. Ang talas talaga ng ilong nyo. Alam kong paborito niyong kainin ng seafood, kaya espesyal kong inihanda ito. Talagang ang anak ko, may pakialam. Alam niya kung paano mahalin si mama. Anak, kahit nakukuha kayo ng katulong, piliin nyo naman. Ang dali nyo lang mapahiya kapag dala nyo siya sa labas. Ma, hindi siya katulong. Siya ang tatay ko. Ah, kamag-anak nyo pala sa probinsya. Naalala ko, minsan ko siyang nakita sa kasal. Pareho pa rin ang suot niya nung araw na yon, di ba? 5 taon na, ni hindi pa nagpapalit. Inay ng manugang, ano ba ibig sabihin nitong sinasabi nyo? Wala naman akong ibig sabihin. Naisipan ko lang, nakakatawa kasi. Isipin mo, isang tatay, nakatira sa bahay ng anak na babae at manugang, kumakain, at umiinom lang ng libre. Hindi ako kumakain ng libre dito. Ako ang nagluluto sa bahay. Ako ang naglalaban ng mga damit. Ako rin ang naglilinis ng bahay. Ako ang nag-aalaga sa bata. Sa pamilya ninyo, sinong may ginawang kahit anuman? Bakit ganyan ka magsalita kay mama? Pumunta dito si mama dahil concerned siya sa atin. Ikaw pa, halos ikaw pa ang galit na galit. Papa, bilis mo at mag-sorry ka kay mama. Pagkatapos mong mag-sorry, tapos na ang usapan na to. Huwag ka nang magdrama. Bakit ako magso-sorry? Ano bang mali sa sinabi ko? Araw-araw ako ang naglilinis ng kawali, nagtutulak ng plato. Inaalagaan ko kayo, isang pamilya. Ni hindi ako makainom ng sabaw ng seafood. Pagdating niya, agad kayong bibili ng seafood. Pare-pareho naman tayong tao. Bakit parang hindi pantay? Karapat-dapat ka bang ikumpara sa mama ko? Ang mama ko ay retiradong opisyal. May pension siyang 12,000 kada buwan. Buwan-buwan, pinibigyan niya tayo ng 5,000. Ikaw? Bukod sa pagkain,
Ano pa nga ba ang kaya mo? Sabi ko nga, biyenan ko, subukan mong tingnan ang sarili mo. Isang taong gumugol ng halos buong buhay sa dagat. Isang nauusaling mangingisda, karapat-dapat ka ba talaga makipantay sa akin? Tinanggap ng mabuting loob ng anak ko ang presensya mo. Pinigyan ka ng residency sa lungsod. Hindi ka lang naging walang utang na loob. May lakas ka pang makipagsagutan dito. Akala mo ba kailangan ko pang galing sa inyo ang residency ko sa lungsod? Ako si Chen Wanghai, namuhay ng marangal sa buong buhay ko. Hindi ako nagnakaw, hindi ako nangikil. Hanggang sa pangingisda, pinalaki ko at pinag-aral ang anak ko. Ni minsan, hindi ko naisip na mababa ako kaysa sa iba. Ha ha ha, marangal daw. Di mo ba nahihiya pag sasabi mong ganyan? Magsasaka pa rin ang magsasaka. Pagdating sa lungsod, di pa rin mababago ang pagiging makaluma. Hindi talaga maiaangat. Hindi talaga maiaangat. Papa, pakiusap. Mag-sorry ka na lang. Sa patuloy mong pag-aaway. Paano naman ako? Paano ako mabubuhay ng maayos? Xiaoyu, 7 taong gulang ka nang umalis ang mama mo. Hinawakan niya kamay ko. Sabi niya kay Wanghai, mabuti mong alagaan si Xiaoyu. Huwag siyang palipasin ng paghihirap. Sa salitang iyon ako nabuhay ng halos buong buhay ko. Ngayon ko lang nalaman. Ang pinakatalunan ko bilang si Chen Wanghai, hindi ang pagiging mahirap, kundi ang naging sobrang pabaya ko sa'yo na naging mapagwalang hiya ka. Ngayong araw, gusto kong makita kung si Chen Wanghai, kapag lumayo sa inyo, mamatay ba ako sa gutom? Huwag mo na siyang intindihin. Pag nagutom siya ng 2 araw, siya na mismo ang uuwi. Matanda na yon. Ano pang kayang gawin nun? Pasensya ka na mahal ko, pati sa akin kasalanan to. Kaya siguro nagkaganyan ang anak natin. Si Wanghai yan? Totoo nga, si Wanghai talaga. Pumalik si Wanghai. Akala ko ba pumunta ka na sa syudad, nandun ka na lang daw, kasama ng anak mo, nag-e-enjoy sa buhay. Bakit ka umuwi? Huwag mo na tanungin, mahaba ang kwento. Oy Lao Zhang, may alak ba kayo dyan? Sobra namang walang puso yun. Ibinenta mo pa bangka mo. Lahat ng pera binigay mo pa para sa kanyang dote. 5 taon kang nagsilbi sa kanila, parang alipin, wala kang reklamo, tiis lang ng tiis. Sa huli, pati mainit na sabaw, pinagdamot pa sayo. Kasalanan ko rin naman. Mula bata siya, wala akong ipinagkait. Ano man ang gusto niya, binigay ko lahat. Ako mismo ang nagpalaki ng ugali niya. Anong plano mong gawin? Kung gusto mo, dito ka muna tumuloy. Lao Zhang, gusto ko ulit subukang pumalaot. Anong sinabi mo? Hindi mo na nahawakan ang bangka ng buong 5 taon. Ako, 16 taong gulang pa lang, sumampa na sa dagat. Sa 23 taon, minana ko ang bangka ng tatay ko. Ilang libong beses ko nang nilibot ang dagat na to. Kahit nakapikit, alam ko kung saan may isda. Pero matagal mo nang naibenta ang bangka mo. Hindi ba palaging walang gamit ang bangka mo? Ipahiram mo. Pagkakitaan natin, hati tayo sa kita. 3 taon nang hindi lumalabas sa dagat ang bangka na yon. Kalumaan at sira-sira na. Ewan kung ayos pa ba yan o hindi. Lao Zhang, isang bagay lang ang alam kong gawin sa buhay na to. Mangingisda lang talaga ako. Ayaw sa akin ng mga tagalungsod. Tanggap ko yon, pero hindi ako pinandidirihan ng dagat na to. Hanggat kinikilala pa rin ako ng dagat, hindi ako magugutom. Sa iba, di ako naniniwala. Pero ikaw, Chen Wanghai, sa 10 barangay sa paligid, kilala kang hari ng mangingisda. Bukas, aayusin ko muna ang bangka. Tayo na ang pumalaot. Lao Zhang, salamat. Ito talaga ang lasa. 5 taon na, Wanghai kuya. 2 oras na tayong umiikot. Malinis sa sonar. Walang gaanong kuha ngayon sa dagat. Parang walang maganda. Baka balik muna tayo. Sa silangan, 30 degrees pahilaga. Maglakad pa tayo ng 20 minuto. Nandoon ang Anjao District. Karaniwan, walang pumupunta roon. Dahil walang pumupunta roon, matindi ang huli. Maniwala ka sa akin. Parang pareho lang dito't doon. Simulan na ang... Pilag. Wanghai kuya, kung wala kang mahuli, huwag mong sisihin na pagtatawanan kita. Simulan ang pag-angat ng lambat. Huwag ka lang tumunganga, may isa pa tayong huli. Lan Lan Long,
Itong bagay na to, isang piraso lang kaya kong ikabuhay ng kalahating taon sa pangingisda. 40 taon na akong nangingisda dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Saan ang pinakamalaking palengke ng seafood dito sa bayan? Sa lahat, tinatawag nilang Donghai Seafood Market. Pinakamalaki yon sa loob ng 100 kilometro. Araw-araw, bago pa mag-umaga, bukas na yan. Bukas ng umaga, punta tayo roon agad. Kuya, bago ka lang dito? Anong dala mong paninda dyan? Buksan mo nga, tignan natin. Red grouper, wild caught. Ayos ang laki ng mga isda mo. Ilang kilo yan kada isda? Yung malalaki, lampas 2 kilo. Yung maliliit, lagpas 1 kilo. Lahat yan, wild caught, kakahango lang mula sa bahagi ng batuhan sa dagat. Red grouper mula sa batuhan? Yan ang klase ng top tier na paninda. Kuya, anong bangka mo galing? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Maganda nga ang itsura, pero sino namang nagsasabi agad na wild caught lahat yan? Totoo yan, wild caught talaga. Marami nang nagpapanggap na wild caught pero cultured lang talaga. Pumili ka ng isa? Kakatayin ko sa harap mo. Yung cultured na red grouper, malambot ang laman. Yung wild caught, mas siksik at may taba. Pag hinati ko, tapos di pa natugma, ibibigay ko na lang sa'yo lahat ng isda sa delivery na to ng libre. Ayos. Isa nga, tingnan natin. Tingnan mo ang pagkakataba, tunay na wild-caught red grouper. Kuya, sabihin mo presyo. Kukunin ko lahat ng isda sa delivery mo. Bakit ikaw lang kukuha ng lahat? Kung sino mas mataas mag-offer, siya ang kukuha. Mag-aalok ako ng presyo na 10% taas sa market price. Gagawin kong 30% higit sa market price? Kukunin ko lahat. Si Liu Zong ng Liu Shidaju Lu. Bakit siya mismo ang pumunta rito sa palengke? Ang mga pulang lapu-lapu mula sa madamong bahagi ng dagat. Bawat isa, dekalidad. Kuya, paano kita dapat tawagin? Chen Wanghai. Si Chen Wanghai, yung dating Fish King 5 taon na ang nakakaraan. Akala ko ba nagre-relax ka na sa syudad? Bumalik na si Fish King. Kaya naman pala ang ganda ng mga huli. Fish King, sabi ko nga, paano kaya may nakakakuha ng ganito kagandang klase ng pulang lapu-lapu? Chef Chan, itong drum ng pulang lapu-lapu, tumaas ng 30% ang presyo sa merkado. Bibilhin ko lahat. Bukod sa pulang lapu-lapu, may iba ka pa bang paninda? Siya nga pala, Liu Zong. Mukhang kabisado mo mga ito. Tingnan mo naman ito. Ano to? Nagkaroon ng mutation ang asul na hipon. 15 taon na akong nagbebenta ng seafood. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay. Baka pinakain mo ng gamot to. Blue Dragon Shrimp. Tatlong buhay na Blue Dragon Shrimp. Ang Blue Dragon Shrimp, nabubuhay lang sa malalalim na bahagi ng dagat, lampas 200 metro. Sa buong mundo, mabilang lang ang mga nahuhuli na buhay bawat taon. 15 taon na akong nasa industriya, isang beses lang ako nakakita nito sa auction sa Hong Kong. Chef Chen, bibilhin ko lahat ng 3 Blue Dragon Shrimp na ito. Buong presyo, 250,000. Ihiwalay na lang ang bayad sa pulang lapu-lapu. Ngayong araw, magpapadala ako ng 250,000 sa'yo ng buo. Wanghai bro, jackpot na tayo. Chef Chen, ako si Liu Ruyan, ang may-ari ng Liu Shidaju Lu. 3 araw mula ngayon, may eksklusibong seafood tasting event ako. Darating lahat ng bigating seafood supplier ng buong probinsya. Kailangan kong makahanap ng mga pinakamagandang klase ng yamang dagat. Interesado ka bang makipag-partner sa akin? Liu Zong, alam mo talaga ang kalidad. Kampante ako, gagawin ko ang negosyong to nang walang alinlangan. Itong 10,000, paunang bayad yan. Sa 3 araw, gusto ko mas maganda pa ang mga dadalhin mo. Jiang, tara na. Magsama ka sa akin. Kainan tayo sa maganda-gandang lugar. Grabe, dito tuwing dumadaan ako, di ako makalakas ng loob pumasok. Narinig ko, yung isang platong ginisang gulay lang, 200 na agad. Ako bahala sa gastos ngayong kain na to. Kung hindi dahil pinahiram mo ako ng bangka, wala rin ako ngayon. Isang pensyonado lang ang status ko. 3 beses niyong tinitsek. Anong klaseng serbisyo yan? Pakisabi nga sa manager niyo na pumunta rito. Hey naku, nagkita pa tayo sa ganitong sitwasyon. Tay, Sinusundan mo kami. Chen Wanghai, wala ka na talagang hiya, ano? Hindi ka na makaalis sa labas, no? Gusto mong makikain? Bakit ganyan magsalita ka? Huwag magalit. Ang isang kainan dito? Ilang libo na. Kaya niyo ba magbayad dito? Siguro nakita mong nandito kami. Gusto mo sigurong lumapit para kami pa magbayad ng bill mo, no?
Sino bang gustong magpabayad sa inyo? Pumunta kami rito. Laojang, lipat na lang tayo ng pwesto. Pagtama sa sinabi, biglang gustong umalis. Chen Wanghai, akala ko may prinsipyo ka. Noong umalis ka dati, ang tapang mo pa. Bakit? Ilang araw pa lang, hindi mo na kaya. Pero huli ka na ngayon. Ang kainan na to para sa birthday ng nanay ko. Hindi ka kasali dito. Pa, huwag ka nang magpakahiya dito. Umuwi ka na agad. Tatawagan na lang kita mamaya. Pag-usapan na lang natin ng pribado. Nakakahiya daw. Ako, isang simpleng tagahuli ng isda lang naman, sinong dapat ikahiya? Alam mo dapat kung ano ang sarili mong estado. Isang matandang lalaking taga-probinsya, nagpapanggap na mayaman dito sa lugar na to. Mamaya pagkatapos kumain, huwag mong ipapabayad sa amin, ha? Ayaw naming maging tanga na magbayad ng lahat. Sa tingin mo ba, ilang libo, malaki na? Ang galing mo pa ring magpanggap. Yung ilang libo, hindi mo nga kayang kitain sa isang taon. Yung sira ng damit mo, 5 taon mo nang suot yan. Tapos sasabihin mo sa akin, ilang libo lang, di malaki? Kita mo yan, di ba? Lahat yan kinita ko ngayong araw. Alam mo ba si Lanlong? Isa lang yan, aabot ng ilang 10,000. Tatlo niyan, lahat si Wanghai ang nakahuli. Si Liu, yung boss ng Liu's Grand Resto Bar, siya mismo ang bumili. Peke yata, prang props lang yan. Chen Wanghai, para lang magyabang sa harap ng anak mo, talagang nagpakasasaka, no? Siguradong peke yan. Baka nga totoo, pinenta pa siguro yung lumang bahay sa probinsya, tapos di ka nagpapanggap na big time. Pa, saan mo nakuha yung perang yan? Huwag ka sanang gumawa ng bawal, ha? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Ako at si Wang Hao, makahiram ka sa amin kahit konti. Huwag kang magkakalat, pa. Anong klaseng anak ka ba? Yung tatay mo, 5 taon na kung paano siya nabubuhay. Kasama nyo, alam mo ba talaga, ang bawat pisong kinita niya ngayon, buhay niya ang pinuhunan. Yung Lanlong, hinuli pa mula 200 metros sa dagat. Hindi mo mahahanap kahit saan pa sa mundo yan. Ni isang salita ng pag-aalala, wala sa'yo, tapos pagdududahan mo pa kung saan galing ang pera niya. Bakit hindi mo sinabi agad na kumita ka ng pera? Palihim mo pang tinatago sa akin yung ipon mo. Ganyan ka ba magulang? Anak mo ako, mismong kadugo, pero pinagdududahan mo pa ako. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kita ko sa pagbenta ng bangka, 68,000, pero bilin pa rin para sa iyo. 5 taon na akong parang utusan sa bahay niyo, pero kulang pa rin sa iyo. Ngayong araw lang, lumabas ako sa dagat para kumita kahit kaunti. Ang sabi mo pa ipalihim ko daw ginawa. Xiaoyu, sabihin mo kay Papa, magkano ba talagang kailangan mo para tama na? Huwag mo namang gawing parang ikay napakabuti. Yung 68,000 na yon, kusa kong ibinigay, hindi naman namin kayo tinakot o pinilit. Tsaka isipin mo, sino ba namang makakapagsabing malinis yung pera na yan? Isang ordinaryong mangingisda, biglang may ganyang kalaking pera, malay mo, ninakaw, o galing sa masama. Papa, ganito na lang. Ibigay mo na lang sa akin yung pera. Pag-usapan namin ni na Wang Hao, ayusin na lang namin yung storage para gawin maliit na kwarto, para di mo na kailangan matulog sa storage room. Pwede ba yon? Itong sampal na to ay para sa nanay mo. Nang umalis siya, 7 taon ka pa lang, hawak-hawak niya ang kamay ko at sinabi, Wanghai. Alagaan mo ng maayos si Xiaoyu. Huwag mo siyang hayaang masaktan. Nagkasala ako sa kanya. Hindi ko rin naitama ang pagpapalaki sa'yo kung buhay pa ang nanay mo. At nakita kang ganito ngayon, mas masasaktan pa siya kaysa sa akin. Simula ngayon, ako si Chen Wanghai, wala nang anak na katulad mo. Kahit tumira ako sa storage room o matulog sa kalsada, kahit mamatay ako sa gutom o lamig, hindi mo na kailangang alalahanin pa ako. Kayo talaga, hinuhusgahan niyo ang tao base sa itsura. Tandaan niyo, ang pangalan niya ay Chen Wanghai. Hari siya ng pangingisda sa buong lugar. Kung minamaliit niyo siya, bulag kayo. Siya ang may lakas ng loob na manampal sa'yo. Talagang nakakagulo ka na. Isang matandang lalaking taga-probinsya na nga lang, naglakas loob pang manakit. Tumawag kayo ng pulis. Bilisan nyo. Huwag ka nang umiyak. Magaling talaga siyang manuntok. Itong sampal na to, ebidensya na yan. Mamaya, punta tayo sa istasyon ng pulis para magsampa ng kaso. Sabihin natin na inabuso niya ang pamilya niya. Pagpahinatin siya ng ilang araw. Tingnan natin kung lakas pa ang loob niyang magwala. Wanghai kuya, seryoso. Sa loob ng 3 araw, yung pagtikim na inihanda ni Liu Boss, ano ang balak mong dalhin para ipakita sa kanya? Pati Lanlong na palo na. May mas mahalaga pa ba kaysa sa Lanlong? Laojang, nang huhuli ka ng isda ng 40 taon, narinig mo na ba ang tungkol sa Huang Jindiao? Huang Jindiao. Hindi ba kwento lang yon na gawa-gawa ng matatandang mangingisda para takutin ng mga bata? Sabi nga nila, parang ginto raw yon sa dagat. Isang beses lang daw makikita habang buhay. Pag namatay ka matapos mo siyang makita, kumbaga, sulit na. Hindi yon basta kwento. 20 taon na ang nakalipas. Sumama ako sa tatay ko sa laot. Doon sa ilalim ng Heyaoya, minsan namin nakita yon. Yung isda, kumikislap na parang puro ginto ang katawan. Parang piraso ng ginto na lumalangoy sa tubig. Sabi ng tatay ko, mahalaga raw yon, pero sobrang delikado, kaya ayaw niyang lapitan namin ang Heyaoya. Delikadong lugar yon, parang hukay ng mga patay. Sobrang lakas ng agos sa bandang yon, nakakamatay talaga. Kahit ilang taon pa lang ang nakalipas, may mga bangka pa rin na aksidente doon.
Baliw ka na yata. Noong una para sa anak akong nabuhay. Ngayon, para naman sa sarili ko. Pagkalipas ng 3 araw, gusto kong malaman ng buong bayan na bumalik na ang hari ng mga isda. Si Wang Haige hindi pa rin umuuwi ng ganito ka-late. Bukas lalabas siya sa dagat. Gusto niyang kumuha ng 2 set ng deep sea equipment. Mayroon ka bang gamit na kayang lumusong hanggang 180 metro? Steel cable. 180 metro? Balak niyo bang pumunta sa Hailuoya? Ooh. Itong 2 roll na to ay stock ko pa 5 taon na ang nakalipas. Wala pang naglakas loob gamitin sa ganun kalalim. Kung magagamit mo, kunin mo na. Magkano man yan. Libre na. Pero kailangan mong pumayag sa isang bagay. Yung lugar sa Hailong yan noong araw, napunta rin doon ang tatay ko. Sa taon na yon, 42 na siya. Ako, 10. Sinabi niya na sa ilalim ng Hailong ya, may malaking bangin sa dagat. Puno raw ng mga kayamanan sa loob. 3 beses niyang pinuntahan. Pagbalik niya sa pangatlong beses, halos magkalas-kalas na ang bangka. Wala na rin siya. Parang kalahating buhay na lang ang natira simula noon. Hanggang sa mamatay, hindi siya tumigil kakabanggit na may malaki daw na isda sa ilalim, kumikinang na parang ginto. Parang totoong ginto talaga. Kuya Wang Hai, yung bagay na pinangarap ng tatay ko habang buhay. Kung talagang mahuli mo at madala mo dito, makita ko lang, kahit 1 beses lang, mabubuo na ang pangarap ng tatay ko sa buhay ko. Siguradong gagawin ko. Kuya Wang Hai, sobrang malakas ang agos sa ilalim. Gulo-gulo ang lahat sa sonar. Hindi na talaga pwedeng magpatuloy pa. Dito na lang tayo magbaba ng net. 180 metro ang lalim. Sa 180 metro na itong lalim, kung maipit ang net sa mga bato, pareho tayong malalagay sa alanganin dito. Kuya Laojang, nagtitiwala ka ba sa akin? Sasama ako sa iyo. Ibig sabihin, naniniwala ako sa iyong paghuli ng isda. Kuya Wang Hai, 20 minuto na. Dapat na ba nating hilahin ang lambat? Ako ba? Ako ba ay namamalik mata lang? Dalawampung taon na. Sa wakas, nakita kitang muli. Totoong gintong bara nga ito. Sulit na ang buhay ko. Kahit mamatay ako, okay na. Balik na tayo, tawagan si Boss Liu. Sabihin mo sa kanya, may nahanap na para sa pangunahing putahe ng Pinyan Banquet. Wang Hai Kuya, hindi ba bukas ang tasting party mo? Ito ang gintong balyena. Ito ang bagay na pinag-uusapan ng tatay mo buong buhay niya. Dinala ko ito para sa'yo. Noong umalis ang tatay mo, nakatingin lang ang mata niya sa labas ng bintana. Tinitingnan niya ang direksyon ng dagat. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hanggang sa huling sandali, hindi niya nakita mismo ang bagay na to. Wang Hai Kuya, hintayin mo lang ako saglit. Pa, nakita mo na ba? Ang gintong balyena, si Wang Hai Kuya, ang nakakuha. Kung may espiritu ka sa langit, pwede ka nang mapanatag. Ang golden whale ni Lao Zhou, pagkatapos ng tasting party bukas, magpapatuloy pa rin akong maglayag sa dagat. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin sa susunod. Hindi pa nagpapahinga si Liu Zong kahit gabi na. Bukas, ang pinakamahalagang pagtikim ng kani-kanilang ulam sa loob ng 15 taon ng pagkakatatag ng Liushi Grand Restaurant. Hindi ako makatulog. Umupo ka, Chen Shifu. Chen Shifu. Naisip mo na ba? Kung bakit sobrang interesado ako sa mga seafood mo? Kasi maganda ang mga nakuha kong produkto. Hindi lang iyon. Noong 15 taon ang nakalipas, kakapasok ko pa lang sa industriyang ito. Wala akong alam noon. May 1 beses pumunta ako sa pantalan para bumili ng paninda. Naloko ako ng isang tindero ng isda. Nabili ko ang isang batch ng seafood na napalitan ng mas mababa ang kalidad. Nagkasakit ang mga customer ko dahil doon. Halos masira ang restaurant ko. Noong araw na yon, umupo ako sa harap ng pinto ng restaurant at umiyak. May isang matandang mangingisda na nadaan. Tinulungan niya akong piliin ang lahat ng sirang paninda. Tinuruan din niya akong makilala ang mga isda. Yung matandang mangingisda, ang apelyido niya ay Chen. Ang pangalan niya ay Chen Wang Hai. Baka hindi mo na maalala. Pero palagi ko iyong naaalala. Noong taon na iyon, kakabukas ko pa lang ng unang tindahan ko. Tinulungan mo akong pumili ng isda. Tapos may sinabi ka sa akin.
Ang negosyo parang pangingisda lang. Kailangan totoo at tapat ang produkto para magtagal. 15 taon ko nang dalang-dala ang sinabi mong yon. Ikaw pala ang bata noon sa pier na umiiyak. Kaya, Chen Shifu, naniniwala ako sa'yo. Hindi lang dahil sa husay mo, lalo na dahil sa pagkatao mo. Ito na ba ang sinasabi nilang gintong mink? Grabe, ang nakakamangha. 20 taon na ako sa industriyang to. Ngayon lang ako nakakita ng buhay na ganito. Itong ganda ng itsura niya, ganito pa ang sigla niya, kung i-auction to, hindi bababa sa 80,000 ang panimulang presyo. Isda lang naman to. Medyo kakaiba lang ang kulay. Bakit kailangan pang magulat ng sobra? Pakibaba ang boses mo. Dito puro sikat at importanteng tao. Wala akong kinakatakutan. Ang mama mo, lahat ng klaseng okasyon na napagdaanan ko na. Mga bisita, salamat sa inyong pagdalo. Sa pagtungo ninyo sa gabing ito para sa tasting event. Bago ko ipakilala ang bida ngayong gabi, gusto ko munang ipakilala sa lahat ang isang tao. 5 taon na ang nakalipas, may isang legend dito sa dagat. Tinatawag siyang hari ng isda. Pagkatapos noon, nagretiro siya. Ngayon, nagbalik siya. Pinapakiusapan po natin si Master Chen Wanghai. Ha? Bakit siya? Bakit siya? Pa, Hindi, imposible. Malamang nagkamali lang ng tao. Isang simpleng mangingisda lang siya. Paano magiging posible? Paano? Salamat, Liu Zong. Ako si Chen Wanghai. Wala akong masyadong pinag-aralan. Sa buong buhay ko, isa lang talaga ang alam ko mangisda. Itong ginto, nakuha ko yan sa ilalim ng Hailuoya, 180 metro. Naiyahon ko. 20 taon na ang nakalipas mula nang makilala ko siya kasama ang tatay ko. Pagkatapos ng 20 taon, ako mismo ang nagdala sa kanya pabalik. Huwag kayong paluloko sa taong ito. Biyenan ko siya. Isang matandang galing sa probinsya. Sobrang hirap na kahit tunog ng barya wala. Sa bahay ng anak at manugang, 5 taon nang nakikikain at nakikiinom. Kung nakakagawa siya ng ginto, malamang ninakaw niya lang yan. O kaya, sobrang swerte na lang siya. Anong nangyari? Sinabi ng matandang babae. Totoo ba yon o hindi? Hindi ko alam, mukhang masaya lang mga tao. Hahaha, itong ginang na ito. Ngayon ay ang pagtikim dito sa malaking restoran ng mga liu. Inaanyayahan kayong mag-ingat sa kilos ninyo. Sinabi ni Liu Zong, tawagin siyang Bienan. Inang bala. Tapos ka na ba magsalita? Ngayon ako naman magsasalita. 5 taon akong nakikitira sa inyo, sabay kain at inumin ko sa bahay nyo. Ngayon tatanungin kita, sino ba ang nagluluto ng almusal, tanghalian, at hapunan sa inyo araw-araw? Sino ba ang naglalaban ng mga damit ninyo? Sino ba ang nag-aalaga sa mga bata ninyo? Sino ba ang naglilinis at nagtutrapo ng sahig? Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako at abala na hanggang 10 oras ng gabi. Kahit isa sa inyong pamilya, may kumilos man lang ba? Kahit daliri, gumalaw ba? Sinasabi mo pa, isang simpleng mangingisda lang ako, na wala akong karapatang ikumpara sa nanay mo. Pero sagutin mo ako, kada buwan, ang gastusin sa pagkain sa bahay nyo, singgil sa tubig, kuryente, pati bayad sa maintenance. Sino ba ang nagtipid ng mga yan? Sabi mo, nagpapadala ang mama mo ng 5,000 sa inyo. Pero iyong natipid ko, lumampas pa sa 5,000. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ng kasambahay bawat buwan? Sinabi mo, wala akong naitulong sa bahay na to? Yung fishing boat na nagkakahalaga ng 68,000 piso, ibinenta ko yon at lahat binigay ko sa iyo. 5 taon, mahigit 1,800 araw, tiniis kong maging alipin, parang kalabaw at kabayo para sa iyo. Ngayon, sa harap nitong napakaraming tao, sabihin mo ulit na wala akong naitulong sa pamilya nitong bahay. Mga ginagalang naming bisita, pasensya na po kung naging katawa-tawa ang nangyari kanina sa harap ninyo. Isa lang ang gusto kong sabihin. Lahat ng isda na nahuli ni Master Chen Wanghai, ako mismo ang nakakita. Ako rin mismo ang sumuri sa bawat isa. Ang gininduang diyaw, galing ito sa 180 metrong lalim ng karagatang Haileia. Ang lugar na yon ay puno ng malalakas na agos. Hindi lahat ay may tapang na pumunta roon. Sa ugali at pagkatao niya, ako, si Liu Ruyan, ay ginagamit ko ang pangalan ng Liu's Grand Restaurant bilang garantiya. Noon, si Chen Wanghai ay namuhay para sa iba. Simula ngayon, mamumuhay ako para sa sarili ko. Ay mga kasama, sa pagkakataong ito, opisyal kong inaanunsyo na ang Liu's Grand Restaurant at si Master Chen Wanghai ay magtatagpo ng pangmatagalang at eksklusibong ugnayan. Mula ngayon, lahat ng huling isda ni Master Chen, ipagbibili lamang ng eksklusibo sa Liu's Grand Restaurant para sa presyo ng pagbili. Dadagdagan ito ng 20% sa pinakamataas na presyo sa merkado. Masaya akong nakatrabaho si Master Chen. Masaya akong nakatrabaho ka. Wanghaige, hindi mo nakita. Yung biyenan mo, grabe ang mukha niya sa dulo. Parang talong na tinamaan ng hamog. Lao Zhang, napag-isipan ko na. Bukas pupunta na ako para tingnan ng mga bangka. Bibili ako ng bagong bangka. Simula ngayon, magkasama tayong magtrabaho.
Marami pang ginagawa dito sa pantalan. Hintayin natin tayo naman ang gagawa niyan. Kuya, ikaw na ang susundan ko. Kung saan ka magsabi, doon ako makikipagbakbakan. Ayun, si Lawson. 3 dekada na siyang nagbabantay ng mga bangka dito sa pantalan. Dati rin siyang mangingisda. Pero nung bumigay ang mga binti niya, nagretiro na siya. Kawawa nga ang kapalaran niya. Maaga siyang nawalan ng asawa. Ang anak niya, nagtatrabaho sa malayo. 1 taon na, hindi man lang makauwi. Siya na lang at yung matandang aso niyang si Huang ang magkasama. Ikaw si Chen Wanghai. Si Uncle Sun ay ako. Bumalik ka na. Narinig ko na. Sa pagtitipon ng pagtikim, yung matandang babae ng pamilya Wang hindi na nakapagsalita dahil sa'yo. Ayos ang ginawa mo. Kung buhay pa ang tatay mo, siguradong matutuwa siya. Sa 5 taon mong wala, ang pantalan na to, ang dami nang nagbago. Yung mga kabataan, ayaw na mangisda ngayon. Reklamo na mahirap, kaya lahat nagpuntahan sa syudad. Dati dito sa pantalan, araw-araw, ang daming bangka. May tatala mo pa sa daliri. Ako araw-araw, dito lang nakaupot na nanonood. Masama ang loob ko. Minsan, 1 buong araw, wala kang makikitang ni isang bangka na aalis. Para bang namatay na itong pantalan? Tito-san, nandito na ako. Hindi ko nahahayaang maging malamig at tahimik uli dito. Ganyan din ang sinabi ng tatay mo noon. Wanghai, ha ha ha. Buhay ka pa pala, ah? Akala ko andun ka lang sa syudad nag-i-enjoy. Nakalimutan mo na kami. Tito Jeng, nandito ako para bumili ng bangka. Yung bago, malakas ang makina. Malalim ang lubog, pwedeng pang malayong laot. Malaking negosyo ito, ah? Itong bagong gawa ko, 35 metro ang haba, 400 horsepower, 2 makina, kaya ang bagyong level 12. Pero medyo mahal ang presyo nito. Kung buo ang bayad, aabot ng 1.2 million. 1.2 million? Sobrang mahal naman ata yun. Tito Jeng, pwede bang hulugan? Magbabayad muna ako ng 500,000. Yung natitira, babayaran ko sa loob ng kalahating taon. Ang iba hindi pwede. Ikaw pwede, kasi nung panahon, ang tatay mo ang nagligtas sa buhay ko. Nung taon na yon, nalunod ako sa dagat. Ang tatay mo ang tumalon at iniyahon ako. Dahil sa utang na loob na ito, ang 500,000 down payment, yung natitirang halaga, kapag may pera ka, kung kailan mo kaya magbayad, doon mo na lang ibigay. Hindi kita pinipilit. Salamat po, Uncle Jeng. Sa loob ng kalahating taon, babayaran ko kasama ang tubo. Uncle Wanghai, ako at ang mga kaibigan ko gusto naming sumama sa iyo. Lumaki ako na naririnig ang mga kwento mo. Hanggang ngayon, pangarap ko rin makalabas sa dagat kasama ka. Oo nga. Mas sulit pa makasama ang hari ng mangingisda para matutunan ang trabaho kaysa sa iba. 3 taon na akong nagtrabaho sa ibang bangka, pero parang walang tunay na natutunan. Puro kalat, wala pang totoong skills. Anong pangalan mo? Hi. Tatay ko si Liu Dajiang. Anak ni Dajiang. Oo, tatay ko na stroke 3 taon na ang nakalipas. Lagi lang siyang nakahiga sa kama hanggang ngayon. Sinabi niya sa akin, kung sakaling bumalik si Wanghai kuya, kailangan ko raw sumama at magtrabaho sa iyo. Sabi niya mapagkakatiwalaan ka at hindi ako malulugi kapag sumama ako sa iyo. Nasaan na ngayon ang tatay mo? Nasa bahay, inaalagaan siya ni mama. Tapos na ang interview para sa araw na ito. Ahay, samahan mo ako na makita ang tatay mo. Kuya Wanghai. Dajiang. Nandito na ako ulit. Narinig ko na ang tungkol sa event ng pagtikim. Sinabi ng anak ko sa akin, ikaw daw sa pagtikim na yon. Pinagalitan mo raw ng husto ang matandang babae ng pamilya Wang. Napasaya ako ng sobra habang nakahiga ako sa kama. Kuya Wanghai, pasensya ka na sa akin, ha? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Noong umalis ka noon, sabi ko kapag nagretiro ka na, pumunta ka dito sa syudad at hanapin mo ako. Magkape tayo ng magkasama. Pero na-stroke ako. Hindi na rin kita nahanap. Yung mga pinaghirapan mo sa pamilya Wang, wala man lang akong kaalaman tungkol doon. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, kahit gumapang pa ako, gagapangin ko talaga para lang sunduin kita pabalik. Huwag mo nang pag-usapan yan. Si Ahay tinanggap ko na. Sumama na siya sa akin magtrabaho. Yung kakayahan ng anak mo, ako na ang bahala magturo. Hindi pwedeng maputol ang ipinasa mong galing. Wanghai kuya, ang pinakamasayang desisyon ko sa buhay ay sumama ako sa iyo ng 20 taon. Mga kasama, ngayon ang unang paglalayag ng Kanghai. Ako si Chen Wanghai. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. 3 patakaran lang tayo rito. Una, kaligtasan ang pinakamahalaga.
Kung delikado na, mas maiging walang huli at bumalik na lang tayo, basta't huwag magpadalos-dalos. Pangalawa, huwag manghuli ng mga batang isda, huwag manghuli sa panahon ng pagbabawal ng isda, at huwag sisirain ang ilalim ng dagat. Pangatlo, kung sino ang masipag, siya ang mas malaki ang kita. Ayon ito sa trabaho ng bawat isa. Kung sino ang tatamad-tamad at magdadaya, bababa agad ng bangka. Malinaw ba ang lahat? Malinaw po. Kuya Wang Hai, nakapili ka na ba ng target? Timog na bahagi ng reef area. 120 ang lalim ng tubig. Target natin ay East Xingban at Laohuban. May malaking order na kinuha sa kabila ni Boss Liu. Kailangan nila ng 200 kilo ng sariwa ngayon. Ngayon ang unang biyahe natin. Kailangan natin magpakitang gilas sa simula. Uncle Ma, naipit ang net. Hintay muna, huwag mo pa hilain. Kapag ipinilit mong hilahin habang nakaipit ang net, lalo lang itong sasabit. Kailangan mong paluwagin yung sira na lubid. Hayaan mong ang agos ng dagat ang mag-angat ng net, saka mo dahan-dahan hilahin. Jiao, tulungan mo siya mag-operate. Ahay, tignan mong mabuti. Isang beses ko lang ituturo sa'yo. Tito, pasensya na. Masyado akong nagmadali. Bakit ka ba nagmamadali? Nung panahon na sumama sa akin ang tatay mo sa laot, unang 3 taon niya, ang dami rin niyang pagkakamali. Sa pangingisda, hindi pwede ang nagmamadali. Kapag mas nagmamadali ka, mas mataas ang chance na magkamali. Yung ugali mong yan, kuhang-kuha mo sa tatay mo. Di nagpapatalo, pero madaling padalos-dalos. Dahan-dahanin mo lang. Ang tatay mo, inabot ng 3 taon bago niya nakuha ang tiempo. Kailangan mas mabilis ka sa kanya. Puro Dongsing grouper lahat ng ito. May ilan pa ding lapu-lapu na tiger. Walang masabi sa kalidad, ang gaganda. Tito Wang Hai, parang may magic ka talaga. Sa lambat na to, siguradong may 200 kilo na. May tsansa na yung malaking order kina Boss Liu. Unang biyahe pa lang, sagad na agad ang karga. Magandang simulato. Ang gaganda ng mga isda. Ilagay na sa kahon at dalhin sa bodega. Siguraduhin hindi lalamig. Pagbalik sa pantalan, diretso na ipadala sa Liu's Grand Restaurant. Xiaozhou, bantayan mong mabuti ang temperatura sa thermal box. Masyadong delikado ang Dongxing na isda. Kahit 1 degree lang ang labis o kulang, hindi pwede. Tito Wang Hai, anong tinitingnan mo? Pinagmamasdan ko ang dagat. Ilang dekada na akong naglalakad dito sa tabing dagat. Kahit paulit-ulit ko siyang makita, iba pa rin talaga tuwing tinitingnan ko. Ngayon, nag-iba ang direksyon ng agos ng dagat. Ibig sabihin, baka magkaroon ng malakas na hangin sa Makalawa. Pagbalik natin, ipaalam mo sa lahat ng tripulante. Walang lalabas sa dagat sa Makalawa. I-check at ayusin ang lahat ng gamit. Kapag may kinalaman sa dagat, kailangan mong matutong aralin ang takbo ng panahon. Tito, galing mo talaga. Pati yan, nararamdaman mo agad. Tito son, gaano na katagal yung ubo mo? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Matagal na tong sakit na to. Hindi na kailangan Wang Hai. Umupo ka, may sasabihin ako sa'yo. Isa lang akong matandang mag-isa. Wala akong masyadong nakakausap. Ngayon, nandito ka. Tamang-tama. Sa totoo lang, wala naman akong pagsisisi sa buhay ko. Pero may isa lang akong pinapangarap. Dati ang tawag sa baryo natin ay Wang Hai. Noong panahon nila Didi sa baryo, bawat isa sa kanila ay batikang mangingisda. Pero pinalitan na nga pangalan. Naging Puzi na yata. Iyong mga estatwa sa baryo, palagi kong iniisip, silang nangisda ng buong buhay nila. Wala man lang natinong pangalan o pagkakakilanlan na nanatili. Sun Shu, ako na ang bahala dito. Alam ko na papayag ka. Hindi naman kailangang magmadali. Pwede pag namatay na ako sa kanilang pag-usapan. Huwag kang magsalita ng malas na ganyan. Yung usapan tungkol sa bato, talagang iniisip ko yan. Basta mabuhay ka ng maayos. Pagdating ng panahon, ikaw mismo ang magbubukas niyan. Kailangan ikaw mismo ang magtanggal ng pulang tela. Ate, tingnan mo na lang ito. Grave, ang bilis kumalat ng video na to sa industriya natin. Noong araw mismo, harap-harapang inakusahan ko siya ng panloloko. Ang ending, lahat ng tao, pinagtatawanan ako ngayon. Ate, totoo, masyado kang nadala nung araw na yon. Marami sa mga restaurant na kapartner natin. Nung nalaman nila na ikaw ang kapatid ko, nag-iba lahat ng attitude nila. May isa pa, sinabi mismo sa akin ni Boss Wang, ikaw daw may galit ka sa Yuang. Kami, hindi na kami makakalapit sa iyo. Ngayon, anong gagawin natin? Yung mga katrabaho ko, puro bulungan at turo sa likod ko. Hindi ko na nga maitaas mukha ko sa trabaho. Kasalanan mo kasi. Kung hindi mo sinabi na inutil ang tatay mo, nagagawa ba natin sa kanya yon? Ni hindi mo alam kung gaano kalaking galing ng sarili mong tatay. May mukha ka pa talagang umupo dito. Ma, wala namang kwenta yung sinasabi mo. Ikaw nga ang pinakamatindi kung bumira sa kanya kapag normal na araw. Sige na, tigilan nyo na ang pagtatalo. Ang problema ngayon, paano natin maibabalik? Xiaoyu, sino ba ang pinakamalapit na pinagtitiwalaan ng tatay mo ngayon? Mukhang si Lao Jiang. Di maghanap ka ng paraan para kumustahin siya. Narinig kong naghahanap siya ng tao para bumili ng barko. Malamang magpapalawak siya ng negosyo. Kung magkasabay tayo doon, makakatulong din sa wholesale business ng pamilya natin. Tito Jiang, pwede kitang istorbohin ng ilang minuto? Xiaoyu, may kailangan ka ba?
Ayos naman, bumili ako ng bagong bangka. Nag-hire ako ng bagong tripulante. Mas lalo nang gumaganda ang lagay ng tatay ko nitong mga nakaraan. May kailangan ka ba sa kanya? Kung tungkol ito sa negosyo para sa pamilya Wang, mas mabuti pa siguro na wag mo na lang ituloy. Pinapunta ako rito ng mga biyenan ko para tanungin si tatay kung pwede ba siyang makipag-cooperate sa supply ng mga produkto. Xiao Yu, sinasabi ko lang, itigil mo na yung pagpapakaabala para sa pamilya ng asawa mo. Ang tatay mo, ilang taon ring nagsakripisyo sa bahay nyo, 5 taon. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ngayon, iniisip mo pa rin ang negosyo niya? Kung talaga namang tinuturing mo pa siyang tatay, dapat ikaw mismo ang pumunta at dalawin siya. Huwag kang pupunta na may kailangan lang. Ang pagdalaw na walang halong motibo, iyon lang ang totoo at taos puso. Tama ka, Tito Jiang. Hindi talaga ako pumunta dito bilang tagapamamagitan. Hindi ko lang alam kung dapat ba akong pumunta. Natakot akong baka ayaw niya akong makita. Kapag malinaw na sa iyo ang gusto mo, saka ka na lang bumalik. Ang tatay mo, sinasabi niya na wala siyang anak na babae, pero kung ano talaga ang nasa puso niya, ikaw na mismo ang makakaalam. May nangyari kay Chen Shifu nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko itong pag-usapan sa'yo. Sa may kabiserang probinsya, may bagong bukas na seafood restaurant. Ang tawag ay Longgong yan. Malaking tao ang may-ari nila. Nagpo-poach sila ng mga tao sa industriya. Nakuha na nila, 2 sa mga supplier natin. Kamakailan naglabas ng balita. Sinasabing bibili sila sa mas mataas na presyo mula sa iyo. Hinahanap ka nila. Oo, hinanap na nila. Nag-alok sila ng doble sa presyo ng bilihan natin. Sa totoo lang, yung presyo na yan, kahit sinong mangingisda, mapapa-oo. Pero naisip ko na sabihin muna ito sa iyo. Magka-partner tayo dito. Ayokong magtago ng kahit anong bagay mula sa iyo. Liu, anong palagay mo? Hindi ako natatakot sa kompetisyon. Pero natatakot ako sa masamang kompetisyon. Kung ang dahilan lang nila, guluhin ang supply chain natin at walang pakialam sa gastos, basta-basta magtapon ng pera, hindi na yan negosyo. Ibang usapan na yan. Ganyang paraan ng paggastos. Palang araw, sila rin ang tatamaan. Ibigay mo sa akin ang address ng Longgong yan. Baka sa ibang araw, bisitahin ko. Tingnan ko kung sino sila. Gusto ko rin malaman kung sino ang gumagawa ng malalaking galawan na ganito. Huwag kang magpunta mag-isa. Narinig ko, yung may-ari ng tindahan na yon ay hindi daw ganun kadaling kausap. Isa lang naman akong mangingisda. Ang dami ko nang nakilala na iba't ibang tao kahit sa gitna ng unos. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapaloko. Malambot ang laman ng Hongbayo. Iyan ay pinalaki lang sa palaisdaan, nagpapanggap na wild na Dongxingban lang. Hindi sariwa. Sa totoo lang, pinatagal ng higit pa sa 3 araw sa freezer. Ang ganyang klase ng kainan, panlabas lang ang maganda. Kapag hindi pa rin okay, hindi na ako magtataka kung may kumukuha ng tauhan dito. Masyadong mahina ang pundasyon ng sarili nilang negosyo. Matagal ko nang naririnig ang galing mo sa pangingisda, Chen Shifu. Bakit nung dumating ka, hindi ka man lang nagpakilala? Ang apelyido ko ay Qian. Ako ang may-ari ng Longgong yan, kanina abala pa ako sa kusina. Nang marinig kong dumating ang hari ng isda, agad akong lumabas para makipagkilala. Qian Zong, kilala mo ako. Napanood ko na yung video ng pagtikim. Ang astig talaga ni Chef Chen nung araw na yon. Diretsahan na ako ngayon. Magkano ang alok sa'yo ni Liu Ruyan? Ibibigay ko ang doble. Simula ngayon, lahat ng paninda mo, ipapaubos mo na lang eksklusibo sa Longgong yan. Pag nakuha na namin ang produkto mo, plus ang mga connection ko, tayo na ang hako sa buong probinsya. Ang negosyo, mahalaga dito ang tiwala. May napagkasunduan na kami ni Liu General. Hindi ko ito pwedeng pag-usapan pa. Chef Chen, huwag ka munang magmadaling tumanggi. Pag-isipan mo pa ulit. Isa lang namang babae si Liu Ruyan, at limitado ang pananaw niya. Kung sasama ka sa akin, mas lalo pang tataas ang halaga mo. Triple pa. Ang tao, dapat umaangat ang buhay. Ang tubig, pababa ng daloy. Mr. Qian, natikman ko na mga putahe mo noon. Sa totoo lang, hindi bagay sa isda ko. Aalis na ako. Double ang presyo? Ano ba? Parang may problema yata sa kokote si Mr. Qian. Mayaman nga, pero hindi naman ganyan magwaldas ng pera. Ano ba talaga ang habol niya? Hindi siya nagwawaldas lang. Plano niyang pabagsakin si President Liu. Ang pinaka-importante sa Liu's Grand Bar ay ang kalidad ng sangkap. Basta nakuha niya na ang supplier, mawawalan na ng edge si Liu General. Siya yung tipong hindi sumusunod sa usapan. Kaya nababahala ako na baka mandaya siya. Kung hindi kaya ng harapan, baka gawin niya ng alihim. Mang Wang, hi. May masamang balita. Kagagaling ko lang sa gasolinahan para magpagas. Sabi ng staff doon, may nagsabi na huwag tayong pagbentahan ng gasolina. Hindi nila tayo binigyan ng gas. Tinanong ko kung sino ang nagsabi, ayaw nilang sabihin. Ano? Sino bang gumawa nun? Siguradong si Qian na naman yan. Boss Qian. Ang bilis ng kilos niya. Xiao Zhou, subukan mong maghanap ng ibang gasolinahan. Kung ayaw din doon, sa kabilang bayan na lang tayo magpagas. Simula ngayon, lahat ng crew, mag-ingat kapag pasok at uwian. Siguraduhin yung nakalok ang bangka tuwing gabi. Lagyan pa ng dagdag na handado. Pakiramdam ko, simula pa lang to. Boss Liu, ang problema ngayon, hindi natin alam galaw nila, pero alam nila galaw natin, pero hindi ibig sabihin wala tayong laban. May suggestion ako. Ipadala natin yung video ng Golden Knife na kinunan sa tasting event. I-share natin yun sa Provincial na Fisheries Association, at pati na rin sa media. Diba gusto niyang makipagsabayan?
di damay natin ang buong industriya. Kapag nasa ilalim na ng araw, walang nilalang na kayang magtago. Ibig mong sabihin palakihin natin ang ingay. Para malaman nila na hindi lang ako si Chen Wanghai na mag-isa sa laban na to. Nasa likod ko ang Liushi Grand Restaurant. Nandyan ang Donghai Seafood Market at lahat ng mangingisda mula sa 10 baryo sa paligid. Kung gusto niyang solohin ang lahat, ipakita natin sa buong industriya ang tunay niyang kulay. Ang hustisya ay nasa mata ng tao. Sige, ako na ang bahala dito. Bukod pa riyan, darating ang President ng Provincial Fisheries Association pagkatapos ng 2 araw para mag-inspeksyon dito sa bayan natin. Samantalahin na natin ang pagkakataon na to at gawing opisyal ang pangalan ng Wanghai Fishery. Gustong sirain ni Mr. Chian ang reputasyon natin, ipakita natin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pangalan na sikat sa buong paligid. Chen Shifu, itong proseso mo sa paghuli at pagpapanatili ng sariwang isda sa mga mangingisda dito sa probinsya, isa ka sa pinakamagaling talaga. Lalo na itong paraan na agad na nilalagay sa malamig na storage pagkatapos mahuli, sulit talagang ipromote ito. Sa dami ng taon kong umiikot sa buong probinsya, hindi madalas makatagpo ng tulad mo na sobrang maingat at masinop. Zhao Huizhang, isa lang naman akong ordinaryong mangingisda. Hindi ko alam ang tungkol sa mga ganyang sistema o modelo. Ang alam ko lang, isang simpleng prinsipyo. Pag nagbayad ang customer para sa isda mo, dapat siguraduhin mong nakakain nila yung pinakasarap at pinakamasarap. Hindi ako gumagawa ng pandaraya o pagtitipid sa kalidad. Yan ang turo ng tatay ko sa akin. Maganda ang sinabi mo. May isa pa akong sadya ngayong pagpunta ko dito. Ang Provincial Fisheries Association nagkakaroon ngayon ng pagpili para sa 10 pinakahinahangaang mangingisda sa buong probinsya. Plano kong nominado ka. Zhao Huizhang, pag napili ka dito, malaking pagkilala yun para kay Chen Shifu at sa Wanghai Fish Farm. Lalo nang lumalaki ang mga alon dito, baka ikaw na mismo ang pumunta. Natatakot ako na baka hindi ko magawa ng tama, kaya ikaw na lang ang gawin mo. Tandaan mo, kapag malakas ang alon, huwag kang dumiretso laban sa alon. Dapat pahilis kang tumawid. Hanapin mo ang ritmo ng alon. Hindi mo dapat labanan ng alon ng direkta. Dapat gamitin mo ang lakas nito. Ang pinakamalupit na nagawa ng tatay mo noon ay kaya niyang maglayag ng matatag kahit sa level 8 na bagyo. Anak ka niya. Nasa dugo mo ang galing niya. Nagawa ko, Tito. Nagawa ko. Ayos. Mas mabilis kang nakakaintindi kaysa sa tatay mo nung bata pa siya. Kung malaman ng tatay mo, hindi man niya sabihin, sigurado akong matutuwa siya. Mas magaling ang batang to kaysa sa akin. Kuya Wanghai, sana turuan mo siya ng maayos. Wala naman akong masyadong maiiwan sa kanya sa buhay ko. Ito na lang ang natitirang talaarawan tungkol sa paglalayag. Itong mga kamay ko, ngayon hindi ko na nga magawang hawakan ng matino ang chopsticks. Kung itatago ko lang ang talaarawan na to, magkakaalikabok lang. Dito sa loob, isinulat ko ang 30 taon kong karanasan sa pangingisda. May mga bahagi na kahit ako hindi ko rin naunawaan. Basahin mo, baka may mapakinabangan ka. At least, may maiiwang alaala si Ahai. Kung sakaling makatulong sa iyo, iyan na ang pinakamalaking biyaya nitong talaarawan. Dajiang, itong talaarawan na to, mas mahalaga kaysa sa lahat ng nabasa kong manual ng paglalayag. Huwag kang mag-alala. Ituturo ko kay Ahai lahat ng nakasulat dito. Walang kahit isang salita ang palalampasin ko. Isa iyon na kamay na ginuhit na mapa ng dagat. May nakamarkang bahagi sa mapa. Lugar iyon na kahit si Chen Wanghai ay hindi pa napuntahan. Mas malalim pa sa bahagi ng batuhan sa ilalim ng dagat. Malinaw na nakasulat ang lalim ng tubig, 320 metro. Sa tabi nito, may maliit na sulat. Noong 1978 dito, nakasalubong ang dambuhalang grupo ng isda. Dahil limitado ang gamit, hindi sila nakapanghuli. Kung may darating pang susunod, maaaring may malaking kapahamakan sa lugar na ito. 320 metro. Kahit ang tatay ko, hindi niya nahawakan ang mapang ito. Tito Liu, ano nga bang totoong nakita mo noong panahon na iyon? Itong lihim na ito? 2 henerasyon ng tinatago ng pamilya ninyo, mga Liu. Panahon na para ilantad ito. Ayon sa diary ng paglalayag ng tatay ni Dajiang, nakasaad na ilalim ng bahaging ito ng dagat. May isang sobrang lalim na bangin sa karagatan. Mahigit 300 metro ang lalim ng tubig. Nakakita siya doon ng malaking grupo ng isda. Kung matutukoy ang eksaktong lokasyon nito, ang imbakan ng mga isda sa Wanghai Fishery ay lagpas-lagpas sa iba pang mga kakompetensya. Hindi ko lang gustong panatilihin ang kasalukuyang supply chain. Gusto ko rin tuklasin ang mga bahagi ng dagat na hindi pa nararating ng iba. Ngayon, ang karaniwang bangkang pangingisda ay hanggang 150 metro lang. Kapag lampas 300 metro, para sa lahat, bawal na yung lugar na yon. Sa lalim na 300 metro, ang karaniwang bangkang pangingisda hindi kakayanin ang ganoong presyon ng tubig. Kailangan ng espesyal na deep sea trawl net at steel cable. Mahal itong kagamitan na to. Magkano? Hindi bababa sa 200,000. Para sa batch ni Liu Zong na deep sea kagamitan at ng Wanghai Yuansheng na kumusta ang galing ni Liu Yi sa pagluluto, simula ngayon, lahat ng mahuhuli sa parte ng trench na to, may priority bumili ang Liu Shi. Hatian sa risk at agila.
Bilisan mo. Putulin mo lang ang hose ng makina tapos alis tayo agad. Sabi ni Qianzong, basta masira mo lang ang bangka, hindi na sila makakalis pa ng dagat. Siguradong wala nang matutuloy na partnership. Pag natapos to, tig 5,000 bawat isa. Huwag kang gagalaw. Matagal na kaming naghihintay sa inyo. Kuya Wang Hai, alam ko na matagal na ganito ang gagawin nyo. Mga nakaraang gabi, dito kami nagbabantay lagi. Tama, hinihintay lang namin na kayo mismo ang magdalang mga gamit dito. Xiao Zhou, tumawag ka na sa police. Nahuli na natin mismo ang dalawa, pati mga ebidensya kompleto. Si Master Chen ng Provincial Fisheries Association. Naaprubahan na ng opisyal ang nominasyon mo. Sa susunod na buwan, may awarding ceremony sa capital ng probinsya. Bilang isa sa 10 pinakamahusay na mangingisda sa buong probinsya, ikaw ang magiging kinatawan na aakyat para tumanggap ng award. Bukod pa diyan, gusto ng Provincial TV Station na gumawa ng feature documentary tungkol sa'yo. Pwede ka ba? Ikaw ang kauna-unahang mangingisda sa buong probinsya na makakatanggap nito. President Zhao, kayang-kaya ko ang pag-akyat at pagtanggap ng award. Pero wag na po ang documentary, hindi po kasi ako marunong magsalita. Kinakabahan talaga ako kapag humaharap sa kamera. President Zhao, pumayag na po siya. Kayo na po ang magtakda ng oras at lugar. Ako na mismo ang maghahatid sa kanya doon. Ako na po ang bahala sa documentary. Tiyak ko pong makikipag-cooperate siya. Boss Liu, ito po si Master Chen. Master Chen, hindi lang ikaw ang kinakatawan mo ngayon. Kinakatawan mo ang Wang Hai Fishing Grounds. Kinakatawan mo ang Liu Family Grand Restaurant. Kinakatawan mo ang lahat ng mangingisda sa ating baryo. Kailangan mong panindigan ang dangal na to. Sa industriya natin, kailangan natin ng mga tulad mo na handang tumayo at magsalita. Ako, hindi talaga ako magaling magsalita sa harap ng marami. May isa lang akong gusto ikwento. 5 taon na ang nakakaraan nang ibenta ko ang bangka ko. Pumunta ako sa syudad para maging yaya ng anak kong babae. Pagkalipas ng 5 taon, pinaalis din ako doon. Kaya bumalik ako ulit sa laot. Akala ko, tapos na ako. Pero binigyan pa ako ng dagat ng panibagong pagkakataon. Kaya naman ngayon, nakatayo ako dito hindi lang bilang sarili ko, kundi bilang kinatawan ng lahat ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa dagat. Hindi nagnanakaw o nanloloob ang mga mangingisda natin. Nagtitiwala lang kami sa biyaya ng kalikasan. Marangal naming pinaghihirapan ang bawat kita. Basta nariyan pa ang dagat na ito, hindi kami magugutom. Salamat po sa lahat. Tama ang sinabi mo, Liu Zong. Hindi lang siya ang hari ng mga mangingisda. Isa siyang huwarang bandila ng lahat na mangisda sa buong natin. Master Chen, may babaeng naghihintay po sa labas. Sabi niya, anak niyo raw siya. Lalabas muna ako sandali. Hindi na kailangan siyang papasukin. Pa, dumalaw ako para bisitahin ka. May kailangan ka ba? Pa, tungkol doon sa nangyari nung araw na yon, matagal ko tong pinag-isipan pag uwi ko. Sa tingin ko, tama ka nga. Ako talaga yung masyadong nagpadala. Kung andito pa si Ma, siguradong pagagalitan niya ako. Hindi ka naman siguro dumating ngayon para humingi lang ng tawad, di ba? Sige, sabihin mo na ang kailangan mo. Sabi ng nanay ni Wang Hao. Sabi niya, simula ngayon hindi na raw kami pwedeng mag-alaga sa iyo sa iyong pagtanda. Sabi pa niya, kailangan daw putulin ko na ang relasyon ko sa iyo. Kung hindi, hihiwalayan ako ni Wang Hao. Kaya ngayon dumating ka. Gusto mong gawin ko, ano? Pa, pwede mo bang pakiusap na humingi ka ng tawad kay Bianan? Mag-sorry ka lang, lalamig na ang ulo niya. Mabubuo pa rin naman tayo bilang pamilya. Xiaoyu. Hanggang ngayon, pakiramdam mo pa rin ako ang may mali. Pinapapunta mo ako para humingi ng tawad sa kanya. Sa event ng pag-appreciate, pinastos niya ako sa harap ng mahigit sa 100 tao. Sinabi niyang nagnanakaw at nang-aagaw ako. Sinwerte lang daw ako. Ngayon, gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Naisip mo ba, gaano kasakit at kapangit ang mga sinabi niya? Pa, alam ko na siya ang may kasalanan. Pero, hindi ko talaga kaya. Sinabi ni Wang Hao na kapag hindi ako humingi ng tawad, maghiwalay daw kami. Tay, hindi mo ba talaga kayang magtiis pa ulit para sa akin? 5 taon ka nang nagtitiis. Hindi mo ba kayang magtiis pa ng 1 beses? Xiaoyu? Alam mo ba kung bakit ako nagtitiis nitong 5 taon? Dahil pakiramdam ko, anak pa rin kita. Pakiramdam ko may utang ako sa'yo. Maaga pang nawala ang mama mo. Hindi kita nabigyan ng kompletong pamilya. Kaya pilit kong binabawi lahat para sa'yo. Akala ko kasi, anak pa rin kita. Pero ngayon malinaw na sa akin. Hindi na kita anak. Isa ka na sa pamilya Wang. Tay. Umuwi ka na. Hindi ako hihingi ng sorry. Kung dahilan yan para makipaghiwalay sa'yo si Wang Hao, siya ang hindi karapat-dapat sa'yo. Kung ayaw mong maghiwalay, ikaw na ang maghanap ng paraan. Simula ngayon, hindi mo na kailangang tanungin ako tungkol sa mga problema mo. Ma, mali ba ang ginawa ko? Itinulak ko ng malayo ang taong pinakamahal ako. Pinibigyan ko ng halaga ang taong walang respeto sa akin. Ma, kung andito ka pa, sigurado akong sisigawan mo ako. Tama ang sabi ni Pa. Naging ingrato na ako.
Chen Xiaoyu, napag-isipan mo na ba talaga kapag iniwan mo ako bilang babaeng nagkaroon na ng pangalawang kasal? Ano pa bang maganda ang makukuha mo? Hanggang dito na lang talaga ang buhay mo. Kung mahahanap ko o hindi, akin na yon. Sa 5 taon na to, sa'yo ako umaasa para mabuhay. Umaasa rin ako kay Papa para mabuhay. Hindi ko pa talaga nasubukan mag-isa. Ngayon, naintindihan ko na. Wala talagang mas higit pa sa pag-asa sa sarili. Umuwi ka na. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Jiangshu, Xiaoyu, nandito na kayo? Mukhang maganda ang lagay mo ngayon. Jiangshu, hindi ako nandito para magsalita para sa pamilya Wang. Nandito ako kasi gusto kong itanong to. Kulang pa ba ng tao si Papa? Kahit anong trabaho, gagawin ko. Magkwenta, magbuhat ng mga paninda, maglinis ng isda. Kaya ko yan lahat. Gusto ko sana magtiwala sa sarili ko. Magsimula ulit mula sa umpisa. Ayoko ng espesyal na trato. As usual na manggagawa, ayos na yon. Hintayin mo lang. Tatawagan ko ang tatay mo. Sa tingin ko, tama na ang oras. Ito ay Dongxingban, ito ay Laohuban. Ang Dongxingban ay malambot ang laman. Bagay ito sa pagpasingaw. Ang Laohuban ay mas matigas ang laman. Mas bagay ito sa pag-braise? Naintindihan mo ba ng mabuti? Bukas, tatanungin kita. Dongxingban, pagpasingaw. Laohuban, pag-braise. Tandaan mo yan, Uncle Jiang. Sige, ipaliwanag mo ulit kung paano makikilala ang Hongban. Hindi ko talaga inakala. Ang anak ni Yu Wang ay ganito katyaga. Akala ko dati, 2 araw lang siya, tatakbo na. Pero ilang araw na siyang nagtatrabaho. Wala siyang reklamo kahit isa. Oo nga, kahapon, mag-isa niyang inilipat ang 30 kahon ng mga paninda. Napunit na ang mga palad niya, pero hindi siya nagsalita. Talagang nakakapahanga siya. Wang Haige, nagbago si Xiaoyu. Katulad mo, sa kalooban niya, may likas siyang ugali na ayaw sumuko. Ibaba ang lambat sa lalim na 320 metro. Iangat ang lambat. Ganito kalalim, ganito kaganda ang uri nito. Walang kahit anong fishery sa bansa ang makakakuha nito. Hindi nagsinungaling ang tatay ni Dajiang. Parang gintong mina talaga itong karagatan na ito. Inilagay ni Lao Zhang ng permanente ang coordinates. Itong lugar na to, mula ngayon, ito na ang magiging kabuhayan natin. Pag nailabas na sa palengke ang huli ng Wanghai Fishery mula sa trench, 35% ng high-end seafood market sa buong probinsya mapupunta sa Wanghai Fishery. Chen Shifu, sinabi na ng probinsyal na opisina na gagawin na ang Wanghai Fishery. Bilang pangunahing fishery enterprise ng probinsya, magbibigay sila ng pondo bilang suporta para sa pagpapalawak ng deep-sea fishing technology at pagpapaganda ng lumang daungan. Ikaw ang unang tao sa buong probinsya na bilang isang individual fisherman nakakuha ng ganitong karangalan. President Zhao, gusto kong gamitin ang bahagi ng perang ito para magpatayo ng isang marker na bato sa pantalan. Bato ng kasaysayan. May nakaukit sa itaas na 4 na salita, Wanghai Yugang. Para ito sa mga matatandang mangingisda sa aming baryo. Isang pagpapaalala. Buong buhay nila ay nangingisda sila. Pero kahit isang disenteng pangalan, ay wala silang nakuha. Ngayon, mas maganda na ang buhay. Hindi pwedeng kalimutan sila. Walang problema. Ako na ang bahala dito. Mga ka-village, hindi na ako magpapaikot-ikot pa ngayon. Itong bato ng kasaysayan para sa ating baryo, para sa lahat ng mga matatandang mangingisda. Ginamit nila ang buhay nila para mabuhay sa dagat na to at gumawa sila ng daan para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, mas maganda na ang buhay. Hindi pwedeng kalimutan ang pinagmulan natin. Uncle Sun, ikaw na ang tumanggap sa bato ng kasaysayan na ito. Ang tagal mong naghintay. Ngayon, panahon mo na. Kung may himala kay Wanghai Kuya sa langit, makakapagpahinga na rin siya ng payapa. Nagkaroon na ng opisyal na pagkakakilanlan ang henerasyon ng tatay ninyo.
Pa, ang plano natin sa pangingisda ngayon ay sa madilim na parte ng bato sa dagat. Ang target nating mahuli ay East Star Grouper at Red Snapper. Inaasahan na babalik tayo sa pier sa alas 3 ng hapon. Si Boss nag-order ng 200 kilo na sariwang huli. Nakumpara ko na kay Uncle Lao Zhang ang record ng account. Sapat ang stock natin. Sa araw na to, ikaw ang magstay dito sa bayan. Responsable ka sa pakikipag-coordinate sa mga kliyente at sa pagbilang ng stock. Huwag lang puro trabaho, dapat matutunan mo ring makipag-ugali sa mga tao. Pa, gusto ko sumama sa bangka at lumabas sa dagat. Ang tagal ko nang nasa dalampasigan, panahon na para sumampa sa bangka. Hindi kailangang apurahin ang paglalayag. Unahin mong matutunan ang negosyo dito sa tabing dagat. Sinabi ko na, pwedeng magsimula sa pinakapayak ang pagkuha ng pwesto. Hindi mo pa natatapos ang trabaho sa pinakaibaba. Kapag naintindihan mo na lahat ng gawain dito sa pangpang, saka kita isasama sa paglalayag. Opo, boss. Chentito, kumpleto na ang mga tao. Pwede na tayong umalis. 20 taon na ang nakalipas. Ako lang at isang bangka. Nagpapaikot-ikot ako sa dagat na ito. 20 taon na ang lumipas. 3 bangka, mahigit 10 kapatid. Ako si Chen Wanghai. Kontento na ako sa buhay na to. Tandaan ninyo, lahat tayong mangingisda. Ang dagat ang bumubuhay sa atin. Kailangan din natin igalang at alagaan ang dagat. Ang hindi dapat hulihin, huwag huhulihin. Ang hindi pa sapat ang laki, huwag pang susungkitin. Yan ang patakaran at tungkulin natin. Sino mang lalabag sa patakaran, huwag niyong akong sisihin kung magalit ako. Tara na. Nanay ng bata, nakita mo ba? Bumalik na ang anak natin. Nakatayo na rin ako. May tagapagmana na ang dagat na ito.